Panginoong Diyos, kami po ay muli lumalapit sa iyo sa panalangin. Humihiling na kayo po ang maging tagapagsalita. Ayaw naming marinig ang tinig ng kapwa-tao lang namin. Gusto po namin, Panginoon, ang tinig niyo madinig ng aming puso. Marapatin niyo po ang inyong lingkod na maging tagapagsalita niyo, subalit lahat po ay sa inyo manggaling. Tungtungan niyo po ng inyong paang inyong lingkod at maitaas namin kayo. At ang salita niyo maging pagkain naming lahat. Tinatanggihan namin ang anumang mga pandaraya, panlilito, panlilinlang ng kaaway sa pangalan ng Panginoong Hesus. At tinatanggap lang namin, Panginoon, yung katotohanan na sa inyo nagmumula. Maitaas namin kayo sa aming pagsamba at pagpalain niyo po kaming lahat. Hiling po namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano po ba ang matatawag natin na pinagkakaabalahan at iniisip nitong si Paul? What was Paul's preoccupation? Sa Philippians 3:13, sabi po niya, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. At kung babasahin po natin sa Contemporary English Version, na higit lalong madaling maunawaan, sabi po niya, I run toward the goal so that I can win the prize of being called to heaven. This is the prize that God offers because of what Christ Jesus has done. At pag atin pong pinag-isip-isip yung ating goal, yung fulfillment, yung dapat mangyari, I like to take a look at Paul's 5-point goal. 5 punto na sa kanya pong sinabi at itinuro ay dapat mangyari sa mananampalataya. Kahit ito po ay isang individual na tao o isang collective group tulad ng mga kapatiran o mga iglesia. Philippians 3 verses 10 to 11, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow to attain to the resurrection of the dead. At payagan niyo po akong muli basahin ito sa Contemporary English Version na lalong nagpapalinaw ng ilang mga bagay. All I want is to know Christ and the power that raised Him to life. I want to suffer and die as He did, so that somehow I also may be raised to life. So ano po yung 5 na mga layunin na dapat mangyari sa ating buhay? Sabi ni Paul, unang-una, I want to know Christ. Kung tayo po bilang individual naman na nanampalataya at bilang pamilya ng Diyos, isang kapatiran at iglesia, isa ito sa 5 bagay na ating hinahangad na matupad, to fulfill, tayo ay nasa tamang landas at hindi tayo maring mabigo. Sabi niya, I want to know Christ. To know Christ is to know His work, to know His teachings, and to know His person. Paano nakikilala ang Panginoong Hesus? Alamin at kilalanin ang kanyang gawain, ang kanyang katuruan, at ang kanyang personalidad. Hindi maaaring mahalin ang sino man na hindi siya nakikilala muna. At hindi maaaring makilala ang sino man nang hindi mo natin nakakasama, nakakadaupang palad, at nakakasabay maglakad. In other words, you cannot know anyone unless you really walk with them. At sabi nga nila, to walk in their shoe. Paano po natin makikilala si Kristo? Dapat gawin natin ang gawain ni Kristo. Siyempre, dapat nating alamin ang kanyang katuruan. Yan nga ang ginagawa sa mga Bible studies, sa mga preaching, sa ating mga memory verses, sa ating personal devotions. At siyempre, kinikilala natin ang kanyang pagkatao. Subalit, meron pong lalim ng pagkakilala sa Diyos na yun lamang gumagawa ng gawain ng Panginoon ang siyang makababatid. Para po bang yung mga dating mga anak na naging magulang, sasabihin ng isang babaeng nagkaroon na ng anak, ngayon ko lang naintindihan ng nanay ko kasi naging nanay na rin ako. Sasabihin ng iba, ngayon ko lang naintindihan yung boss namin, yung manager namin, ngayong manager na rin ako. Ngayon ko lang naintindihan yung pastor, nung naging pastor na rin ako. Kaya mga kapatid, maiintindihan lang natin si Kristo pag ginagawa na natin yung gawain niya. Kaya mahalaga is to know Christ.
Hindi lang makilala sa isip, kundi pag ginagawa natin ang ginagawa niya, pinapatawad natin yung pinapatawad niya, tinitiis natin yung tiniis niya, nilalakaran natin yung landas na nilakaran niya, dun natin siya nakikilala ng lubos. At isa yan sa 5-point goal ni Paul. Pangalawa, sabi niya, I want to know the power of Christ's resurrection. The power that raised Him to life. Sabi, gusto kong makilala si Kristo at gusto kong mabatid, gusto kong malaman, gusto kong maunawa yung kapangyarihan na nagpabangon sa Kanya mula sa kamatayan. Ito yung kapangyarihan na nakatatalo sa kamatayan. Kapangyarihan na nakatatalo sa kasalanan, kapangyarihan na nakapagwawagi maging sa kamatayan. At sabi ni Pablo, gusto kong malaman ang ibig sabihin ng kapangyarihang yon. Meron pong mga tao, kung alam nila ang tungkol sa electrical power, ang dami nilang nagagawa kasi nauunawaan nila yung power ng kuryente. Yung mga iba, naunawaan nila yung atomic power, kaya nakakagawa sila ng atomic energy. At kahit pa nga gumawa ng atomic bomb, nagagamit nila para sa kanilang mga kagustuhan. Yung nakakaunawa ng nuclear energy, maraming power silang naiintindihan at nagagamit because of nuclear power. Ano pa kayang kapangyarihan na naghihintay sa atin kung naintindihan natin yung power that raised Jesus from the dead? Kung nauunawaan natin yung kapangyarihan yon, matatakot pa kaya tayo sa konting bagyo, konting baha? Matatakot pa kaya tayo sa konting karamdaman, mga pagdurusa, at maging sa kamatayan? That is why it is worth knowing. Pag pinag-usapan po natin, ano ba yung goal natin na dapat ma-fulfill? To know the person of Christ, to know the power that raised Him from the dead. And that means to be intimate with that power. To receive that power and to use that power. Ngayon, hindi naman laging pag sinabi nating kapangyarihan na nakakapagpabangon sa patay, laging physical na ang ibig sabihin na may mga taong namatay, papabangunin mo sa kamatayan. Sapagkat marami pong tao, kahit humihinga, kahit naglalakad, sila'y patay. Patay ang espiritu, patay ang pag-asa, patay ang damdamin. At kung tayo'y may kapangyarihan ni Kristo at kilala natin siya personally, sa ating mga panalangin, sa ating mga payo, sa ating pakikipag-fellowship sa mga taong patay, nagkakaroon sila ng buhay. Therefore, we are also instruments in raising people from the dead. Kaya marami pong mga antas ang kahulugan ng mga sinasabi sa Biblia, hindi lang laging yung literal. So it is important, kayo mga kapatid, alam niyo ba yung power na yon? Naranasan niyo na ba yon? Na may taong walang pag-asa, pero nung nilapitan ninyo, kinausap ninyo, anong nangyari? Nagkapag-asa. Hindi kilala ang Panginoon. Nung kinausap niyo, nakilala ang Panginoon. Dating patungo sa impyerno, patungo na sa langit. Mag-asawang maghihiwalay na, nung napayuhan yung tayo panalangin, nagkasundo. Ito, sabi ni Paul, I want to know this power that raised Jesus from the dead. Kaya importante po na ito ay atin ding mabatid. At pangatlo, sinasabi po niya, I want to know the fellowship of sharing in His sufferings. Muli, hihiram tayo sa Contemporary English Version, sa Philippians 3:10. At sabi, I want to suffer as He did. Hindi ko po alam mga kapatid kung kasama ito sa inyong gustong marating. Maabot, maunawa, maranasan, magdusa tulad ng naging pagdurusa ng Panginoong Jesus. I want to suffer as He did. Hindi po mahirap maunawa sa ating mga Pilipino yung ibig sabihin yan, sapagkat meron tayong malalim na kaugalian ng pakikiramay. Pag may namamatayan, pati tayo nakikipuyat, pati tayo nakikiambag sa gastos, tayo'y nakikitulong, sapagkat sanay tayo at meron tayong ugat ng kaugalian ng pakikiramay. Siguro po kung aking gagawin na Filipino version, ang pagsasabi ni Pablo sa verse na ito, ay sasabihin kong, nais kong makiramay kay Kristo. Nais kong makipasan sa krus na Kanyang pasan-pasan. Nais kong makilakad sa Kanya sa landas na matinik na Kanyang tinahak.
Nais kong makipagpuyatan sa Kanya mga pananalangin. Nais kong makipaglakbay sa Kanya sa mga ilang at mga malalayong puok upang marating ang mga kaluluwang nangangailangan ng tulong. At nais ko na kung siya'y sinampalay, nasasampal din ako. At kung siya'y inulos ng sibat sa Kanyang tagiliran ay mangyari rin sa akin. At kung lumubog ang mga pako sa Kanyang kamay, sa Kanyang buto at balat at mga litid at laman, ay maranasan ko rin yun. Kasama kaya, at huwag nyo na lang akong sagutin, kasama kaya sa mga hinahangad natin ito sa buhay? Kasama kaya ito doon sa sinasabi ng ating theme, the fulfillment of our destiny. Sapagkat kung nais nating makarating doon sa lugar na kinalalagyan ngayon ng Panginoon, marapat lang na daanan natin ang lahat ng dinaanan niya. Hindi naman pwedeng mag-shortcut. Sasabihin natin kay Lord, magkita na lang po tayo sa langit, kayo na lang ang dumaan sa Kalbaryo. Kaya kasama ito, sabi ni Paul, I want to suffer as He did. To join Jesus in His sufferings. To accompany Jesus in His sufferings. Di po ba ganun tayo pag may mahal sa buhay? Nalaman natin, ay namatayan ng mahal sa buhay, nasunugan ng bahay, nalugi ang negosyo, nagkasakit. Agad-agad gusto nating pumunta doon, hawakan ng kanyang kamay, hagurin ng kanyang ulo, samahan siya. At maganda na iniisip natin, nais kong lubos siyang makilala. At isa sa mga paraan para mangyari yan, sasama ako sa paghihirap niya. Meron pong kagalakan, may kabanalan, na tanging yun lamang sumasama sa pagdurusa ng Panginoon ang nakaalam, nakakadiskubre, at nakakaunawa. To know Jesus by experiencing His experiences. Ano pong klase mga experiences yan? Yung siya po ay na-reject, tinanggihan, nilapastangan, di pinansin, pinagtaksilan, pinagsalitaan ng masasakit, sinaktan, pinagbuhatan ng kamay, naranasan niya. At tanging ang mga Kristiyano na nakakaranas din noon, alang-alang kay Kristo, ang lubos na lumalapit doon sa goal na yan, destiny of Christ-likeness. At pagkasama tayo sa suffering ni Kristo, ang noon pong nangyayari at naaabot natin, it is to be purified by godly suffering. Meron pong nakapaglilinis sa atin, nakapagsasala sa atin, at ang tawag doon, yung pagpapakasakit. Hindi ko po alam kung marami pa ngayon ang pagtuturo tungkol sa pagpapakasakit. Sapagkat halos lahat ng katuruan, lahat ng mga ideya, lahat ng mga maririnig natin, puro pagpapasarap. Sukdulan pa ngang pay, enjoy now, pay later. Saka na kayo magbayad, mag-enjoy na ngayon. Pag nakinig tayo sa mga advertisement, puro mag-enjoy ka sa buhay. Lahat na lamang ng mga umaakit sa ating pansin, puro sa kasarapan at pasarap. Subalit, kakaiba ang Kristyanismo. Sapagkat mayroong uri ng paglilinis sa ating mga karumihan. Mayroong uri ng pagpuno sa ating mga kakulangan. Mayroong uri ng pagpapalakas sa ating mga kahinaan na tanging sa pagpapakasakit lamang natatagpuan. It is a mystery that there is a sort and there's a kind of purification that is achieved only through suffering. Kaya nga po kahit sa mga artista, pag lumalalim na ang karanasan ng taong artista, nasasaktan na sa buhay, marami nang naranasang hapdi, kirot at pait, gumagaling sa pag-arte. Sapagkat lumalalim ang pinagkukunan niya ng kanyang karanasan at pangunawa. Kaya sabi sa Romans chapter 5, verses 3 to 4, not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character. And
Character produces hope. Kailangan, kahit po mga tao, pag walang karanasan, walang katuro-turo, napakababaw ng paningin, ng pananaw, ng pagkatao. Kaya mahalaga yun. Isang goal, sub-goal po ng pinag-uusapan nating pangatlo, to fellowship with Christ through sharing in His suffering. It is also the way to share in Christ's glory. Sino po ang malalapit sa inyong kalooban? Yung bang kasama nyo sa saya o yung nakasama nyo sa hirap? Siyempre, yung kasama natin sa hirap, yung karamay-damay natin. Kaya, hindi mahirap isipin na higit lalong lumalapit sa kalooban ng Panginoong Hesus yung mga nakakasama niya sa hirap. Iba ang pinagsamahan sa hirap. Kaya, kung gusto nating makasama sa luwalhati ng Panginoon, kasama, tinatanggap natin, at sa ilang punto'y hinahanap pa nga yung uri ng banal na pagpapakasakit kung kinakailangan magdusa. Romans 8:17 to 18. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So, sa madaling salita, sinasabi niya, tayo nga ay mga tagapagmana kung kasama tayo sa pagdurusa. Tayo nga ay kasama sa pag-ani kung kasama sa pagtatanim. Tayo ay kasama sa luwalhati kung kasama tayo sa pagkaaba ng Panginoon. At sub-goal pa rin yan. Sinabi ni Paul, I want to fellowship through suffering is to receive Christ's comfort. 1 Peter 4:13, but rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Ano po bang mga pagpapakasakit yan? Kailangan ba nating hiwain ang ating likod at hampasin? Hindi yun. Kailangan ba tayong magpapako sa krus? Magpasa ng krus? Hindi yun, sapagkat ginawa na yun ni Kristo. Hindi na natin kailangan gayahin, sapagkat kaya nga niyang ginawa para huwag na natin gawin. At kung balak niyong gayahin niyo hanggang dulo dahil siya'y namatay sa krus. At gayahin niyo rin hanggang sa pagbangon. Ngayon, hindi niyo kayo mamamatay. Hindi kayo babangon. Huwag niyo nang simulan ang mga paghampas-hampas at pagpapako-pako. Dahil hindi rin naman kumpleto yan eh. Ano ngayon ang suffering na pinag-uusapan natin? Di yung ganito. Inis na inis ka sa iyong kapwa, gusto mo na siyang suntukin, abutan mo na lang ng tinapay. Yung ganong klase mga suffering. Yung gustong-gusto mong tumingin dito sa sexing taong itong nagdadaan at talaga namang ang pagdanasa mo ay gano'n na lang ay iniiiwas mo ang iyong mata. Yung ganong klaseng mga suffering. At tititigan mo na lang ang iyong misis. Sa bagay ay hindi naman yata suffering yon. Yung gustong-gusto mong sumama sa agos ng mundo, tinitiis mo. Yung kikita ka ng kelaki-laki kung gagawa ka ng konting mali, pero hindi bali ng konti ang kita, basta tama ang ginagawa. Yung ganong mga pagdurusa. Yung mga sanay, sisikat ka kung tutungtong ka sa ulo ng iba, pero hindi bali ng hindi sikat. Yung pagtitimpi, pagtitiis, pagpipigil sa sarili. Ito po ang mga pagdurusang hinahanap sa atin ngayon. Hindi yung gagayahin natin, yung physical na pagpapahirap na ginawa sa Panginoon. Sapagkat kung hindi nga natin kayang kompletohin hanggang kamatayan at muling pagkabuhay, huwag na lang yung klaseng suffering na yun. At pag nagtitimpi kayo, mararamdaman nyo, ganito pala ang pagtitimpi ng Panginoon. Kung tayo inaalipusta, pinagsasabihan ang masasakit sa kabila ng mabubuti nating ginagawa, at hindi tayo gumaganti,
sasabihin natin, ito ang naranasan ng Panginoon. Kaya sasabihin mo, kaya nakikilala ko siya. Ganun pala siya kadakila. Ganun pala siya kabuti. Ganun pala talaga. Dapat ko siyang sambahin at tularan sa aking buhay. At dahil doon, because we fellowship with Christ in His sufferings, there is another thing that happens. It is to fellowship with fellow believers. Because when you fellowship with Christ, you fellowship with everyone else fellowshipping with Christ. So hindi pwedeng, ayokong sumali sa fellowship na to kasi hindi ko gusto yung church na yun eh. Ayokong sumali sa grupong yan kasi ayoko yung taong yun. Pag kayo ay anak ng Diyos, ang mga ibang anak niya ay kapatid nyo. So bakit mo iiwasan? Bakit mo lalayuan? Kaya kasama rin ko minsan yun sa pagdurusa. Dahil hindi naman laging masarap makipagsalamuha sa iba't ibang mga uri ng Kristiyano. Meron din pagtitiis, may pagpapasensya, may pagbubulag-bulagan, may pagbibingi-bingihan. Pero lahat ng yan, di natin inaalintana. Sapagkat kung hindi ka makikipag-fellowship doon sa mga kapatiran na yon, eh di hindi ka rin makikipag-fellowship kay Kristo na kanila rin Panginoon. Pero kahit hindi madali, talaga namang hindi madali mabuhay. Mahirap gumawa ng tama, di po ba? Pero mahirap din namang gumawa ng mali eh. Mahihirapan na rin lang tayo sa tama na. Hirap din lang at hirap, sundin na ang kalooban ng Panginoon. Meron pa pong pang-apat na layunin itong si Paul, kasama dapat sa ating goal, sa ating destiny na gustong maabot. Sabi niya, I want to become like Christ in His death. Parang pahirap yata ng pahirap itong mga ambisyon na ito. Sabi sa Philippians 3:10, sa CEV, Contemporary English Version, I want to die as He did. Siyempre, hindi naman literal yan na ibig sabihin mamatay din sa krus. But, to die for others. Yung mabuhay at mamatay para sa iba. Mga kapatid, hindi nyo na kailangang ipain ang inyong katawan sa bala para iligtas yung iba, o akuin ang kamatayan ng may kamatayan, kunin ang kanilang mga sakit at kung ano-ano. Yung mabuhay lang tayo para sa ating kapwa, ay katumbas na rin ng mamatay para sa kanila. So tayo ba'y nabubuhay para sa ating kapwa? Sa makatuwid baga, kung meron tayong gagawin na makakatisod sa kanila, huwag na lang, magtitiis na lang tayong huwag gawin kasi may matitisod eh. Yun ang ibig sabihin ng mabuhay para sa kapwa, mamatay para sa kapwa. Because the things you live for are the same things you die for. So when you live for others, it's as good as dying for others. So pag sinabi ni Paul, I want to die like Christ died, it is the essence of dying for others. At ano pa? As a link between God and people. Ang buhay, ang kamatayan ng Panginoong Jesus ay nagsilbing parang humawak sa Diyos at humawak sa tao. Through Christ, people and God are linked. At ano pa pong ibig sabihin to die like Christ? To die submissively to God's will. Mabuhay at mamatay, sumusunod sa Diyos. At panglima, sabi po niya, I want to attain the resurrection from the dead. Muli, hihiram tayo sa Contemporary English Version, Philippians 3:11, I want to be raised to life. Yun po yung goal. Gusto ko, pag bumagsak ang katawan ko, namatay ang katawan ko, babangon ang aking espiritu at sasama kay Kristo. Isang pinaka-ultimate na goal, destiny ng isang Kristiyano. Paul wanted to pass from life to life. Ayaw niyang maranasan ang kamatayan.
Yung katawan lang ang mamamatay, pero hindi ang espiritu. John 5:24, I tell you the truth. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Hindi na mamamatay, tumawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay. At naka-past tense na po yan, inaaring naganap na, bagamat ang ating katawan ay narito pat buhay pa. Pero kung nangyari ito, automatically, we pass from death to life. And Paul wanted death to become great gain. Sabi niya sa Philippians 1:21, for me, to live is Christ, and to die is gain. Kung ang buong buhay po natin ay naipamuhay para kay Jesus, yung kamatayan, baliwala. Kasi nagiging pinto lamang yon na dadaanan natin patungo kay Jesus, patungo sa kabilang buhay. To live is Christ, to die is gain. Pero siyempre, kung magiging honest tayo sa sarili, ayaw pa nating mag-to die is gain. Kung maaari sana, to live is Christ muna. At habaan nawa. Pero kung sakasakaling ayan at di na maiiwasan, edi salamat na rin dahil to die is gain. Nangyayari lang po yung kapanatagan ng Espiritu na masabi nating to die is gain kung naganap yung una na to live is Christ. Kaya unahin ang Panginoon. At kung dumadating ang mga unos sa ating buhay, sukdang kamatayan, wala tayong dapat ikatakot o ipagsisi. Kaya si Paul, nung may edad na at halos ay malapit ng sumakabilang buhay, ay nagdadalawang loob. Sabi niya sa Philippians 1:23, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Sabi ni Paul, gusto ko sanang lumawig pa ang buhay ko dito sa lupa para mapaglingkuran ko pa kayo. Pero nagdadalawang loob ako dahil gusto ko rin namang sumakabilang buhay na nang makasama ko na si Kristo dahil tiyak kong mas masarap yon kesa kayo ang kasama. Pero sabi niya, ang Panginoon ang masunod. So what is the Christian's destiny? Introduction pa lang po yun eh. Ngayon pag-usapan na natin ang tema na inyo pong nais pag-usapan. What is the true destiny of the Christian? The true destiny of the Christian and the goal of all of us, personally and corporately, is spiritual maturity. Yan ang ating goal. Yan ang ating destiny. Ephesians 4:1-13. It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Lahat po ng ginagawa natin sa church dahil dito sa mga verses na ito. Kung may ginagawa tayong hindi nakatugma dito, baka nagsasayang tayo ng oras, ng pagod, ng salapi, ng panahon. And what are the three elements of maturity? Hindi po ba't si Kristo ang ating Panginoon? Tayo'y Kristiyano, ibig sabihin, dapat tayong maging kamukha ni Kristo. Yon ang goal natin, maging kawangis ni Kristo. Na kung tayo, nung bago nagkasala si Adan at si Eva, at tayo personally, nasa ganitong taas at antas ng kabanalan, bumaba dahil sa kasalanan, tayo'y na born again, na saved, nakilala ang Panginoon, tumigil ang ating pagbulusok, at ano naman ang dapat nating gawin? Umakyat para bumalik dun sa antas ng espiritualidad na nawala dahil sa kasalanan. Yun ang ating destiny, bumalik sa wangis ng Diyos. Sapagkat si Adan at si Eva na nalikha ng Diyos, nilikha sa wangis ng Diyos. Pero nasira yon dahil sa kasalanan. Ano ngayon ang goal natin?
bumalik sa wangis na yon to be changed from glory to glory. At ano pong sinabi sa Ephesians 4:13 na dapat mangyari para yon ay ma-achieve? The three elements of maturity: works of service. Goal natin to serve. Because when people serve, the church and the individuals in the church grow. Kaya nga binanggit po dito yung maraming gifts. Meron daw pastor, meron daw propeta, may evangelist, may teacher, may apostle. Ibig sabihin, ang daming ibinigay ng mga gifts para kumpleto ang ministration to the church. So kung yung gifts natin, isinusuko natin sa iglesia, ibinibigay natin sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod natin, ang lahat ng pinaglilingkuran, lalago, magiging mature. They will mature to the point of serving. Habang hindi pa tayo nagsaserve, kulang pa ang maturity. If you are not yet doing household chores in the house of God, you are not really a member of the family. You are only a guest. Kaya kailangan goal po natin, mga kapwa lingkod ng Diyos. Bawat isang miyembro may paglilingkod. Hindi lang sila nauupo ron. Kasi yung mga nakaupo na walang ginagawa, yan ang nagiging mga pintasero at pintasera. Siyempre, walang ginagawa. Makikita ni Taning, bakit wala siyang ginagawa? Mabigyan nga ng gagawin. Kaya ang goal natin, bawat isa may ginagawa. Kasi naiiba yung pananaw mo eh. Kung ikaw, bisita lang, makikita mo, ba't madilim? Bakit marumi ang mga silya? Bakit ganito? Bakit ganon? Pero kung kasama ka sa mga gumagawa, isa ka pang nagpo-protect sa church mula sa mga nagpipipintas na ito. Kailangan lumipat from guest to host. Importante yon. Goal natin yon. Service. And when people serve, what is achieved? Unity in faith. Unity in the knowledge of the Son of God. Sapagkat pag tayo nagkakasama-sama at nagbabayanihan at nagtatrabaho, nalilimot natin yung maliliit na bagay na pinalalaki ng mga walang ginagawa. Dumadali ang ating unity. Nagkakaintindihan tayo. Nagkakaroon tayo ng malasakit sa gawain at sa kapwa manggagawa. At ang kasunod noon, the fullness in Christ. We achieve the fullness of Christ. Because Christ came to serve. So those who are going to be like Christ must serve. Kaya dapat ginagawa natin ang trabaho ng Panginoon. So there is maturity in order to attain the fullness of Christ. So ano pong goal natin? Dalawa lang ang goals ng buhay. Pag hindi pa tayo ligtas, wala pa tayo kay Kristo, pabulusok tayo sa impyerno, goal number 1, tumigil ang pagbulusok at huwag tumuloy sa impyerno. That is achieved when you accept Jesus as Savior. Pangalawang goal ng buhay, hanggang mamatay na ang ating katawan at tayo'y tawagin na ni Kristo. Una, hindi po ba pigilin ang pagbagsak, maligtas? Pangalawa, bumalik doon sa wangis ng Diyos na nawala dahil sa kasalanan. Yun lang ang goal ng buhay. Ano ba kayo ngayon? Saved na ba kayo? Kung saved na tayo, kilala na natin ang Panginoon, isang natitira na lang nating goal, maging kawangis ni Kristo. And it happens not by accepting Jesus as Savior, dahil yung by accepting Jesus as Savior, tumigil ang ating pagbulusok. But because you also accept Him as Lord, susundin mo siya, then taas ka ngayon ng taas, taas ng taas, babalik ka na ngayon. Kaya may mga pababa at may mga pataas, pero hindi yan spaghetti. Ang pagbaba ng ating espiritu, kailangang itaas. And our goal is habang nabubuhay, habang hindi pa tayo suma sa kabilang buhay,
more and more, day by day, moment by moment, we are more and more like Christ. Ngayon, kung yung sungit ninyo 5 years ago, sungit pa rin nyo ngayon, ay isa kayong malaking kabiguan. Kung yung mga struggles yun nung araw sa mga tukso, 3 taon ang lumipas, 7 taon, yun pa rin, aba, walang nangyayari. Sapagkat alam niyo po ba mga kapatid, ito'y totoo. Maski yung mga kahinaan natin, mga tukso sa buhay, pag araw-araw, kahit konti-konti, pinaglalabanan natin, tinatalikuran, tinatanggihan, dumadating ang punto na kayo may alukin, ayaw nyo na. Kasi nagbago na kayo. So meron daw 3 uri ng kabanalan. Kabanalan na huwag tayong manigarilyo, nakikita tayo ng mga kapatiran. At least merong pinangingimian. Diba? Mabuti-buti na kaysa sa wala. Huwag ka magmurami, nakakarinig na kapatiran. Diba? Ayus-ayusin ang kilos at nandyan si pastor. Diba? Mga mag-asawang nagpapangayak, ayan si pastor. Ngitian sila sa isa't isa. At least, kabanalang pakitang tao. Nakakatulong na rin. Pangalawang kabanalan. Ayoko magsigarilyo, hindi dahil may mga tao, kundi masama yan eh. Pero, gustong-gusto kong manigarilyo at nagdurusa ako at ako'y balisag-balisag. Gustong-gusto kong gawin pero ayaw ng Diyos, hindi ko pa rin gagawin. Pangalawang level yon. Nagpapakabanal pero hirap na hirap. Okay? So pangalawang level, tumaas-taas na. Pangatlo mga kapatid, at ginagarantay ako sa inyo, this is achievable. Hindi na ako maninigarilyo, kaya may taong nakatingin, kaya wala. At hindi dahil lang ayaw ng Diyos, pero gusto ko't hirap na hirap tuloy ako. Kundi, nabago na talaga ako at ayoko na. Hindi nyo ba ninanais na dumating tayo sa ganong level ng buhay? Na yung kabanalan is what is natural to us and it is not the result of too much struggling. Yun ang tunay na kalayaan. Hindi yung, bakit ka nakangiti sa biyanan mo? Bakit ka nakangiti sa biyanan mo? Nandiyan ang asawa ko eh. Kung wala lang siya. Ngayon, o bakit ka nakangiti sa biyanan mo? Eh, wala naman ang asawa mo. Eh, kasi utos ni Kristo eh. Ang totoo, gusto ko ihulog sa hagdan yan, pero ngingitian ko na rin kasi utos ni Kristo. Na yan, pangalawang level. Pangatlo, o ba't ka nakangiti sa biyanan mo? Kasi love na love ko na siya. Pwedeng mangyari. At pag sinasabi natin, ano ba ang destiny natin? Yung bago man lang tayo, bawian ang buhay, makarating tayo sa ganong antas na ang kalinisan, kabanalan is already our second nature and not because of too much struggling. Nakararating ang tao doon at napakalaki pong bagay yung may nananalangin para sa inyo. Kaya sasabihin mo, alam mo, itong struggle ko, ipanalangin nyo ako. Dumadating ang panahon, napapansin mo, bakit wala na akong struggle yata? Yun ang power of prayer. Kaya nasa naman kayo mga kapatid sa 3 antas ng kabanalang ito. Hindi siguro pwedeng isimplify na nasa 1 ako o 2 o 3. Kasi pwede natin sabihin, sa ganitong larangan, nasa 3 na ako. Pero sa ganitong area, 1 pa lang ako eh. Sa ganong area, nandun ako sa 2. Kasi marami tayong compartment sa buhay. But ang sabi ni Paul, my goal is to be like Christ. So pag sinabi natin yung pressing towards the goal, know Christ, know the power of Christ, fellowship with Christ through His suffering, become like Christ in His death, and become like Christ in His resurrection. This is our goal. And God promised that He will be with us in our struggle towards this goal. Yan po ang ating destiny. The destiny of God's people is to be like God. Kaya ang sabi sa Hebrews 12, verses 1 to 2,
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Malinaw dapat sa atin kung ano ang ating goal. Hindi nating goal na magka-building ang church, makabili ng ganitong gamit, ng ganong sasakyan. Yon ay mga kasangkapan lang para matupad yung tunay na goal. Ang tunay na goal, makilala si Kristo, maunawaan ang kanyang turo, magawa ang kanyang mga gawain, madamayan siya at masamahan sa kanyang mga pagdurusa, at kung mamatay man tayo, mamatay ng tulad niya. Pag clear ang goal, dumadali ang paglapit doon. Ano po ang hadlang sa inyong personal na buhay para ito mangyari? Ano ang hadlang sa ating church life para mag-mature ang higit lalong marami nating mga kapatiran? Panginoong Diyos, kayo po na siyang nag-atas na kami ay lumago at lumalim sa pananampalataya. Kayo rin ang nilalapitan namin ngayon sa pagkilala ng mga kakulangan pa, ng mga kalayuan pa namin dito sa hangaring ito, sa goal na ito, sa destiny namin. Nawa ang iyong kapangyarihan ay kumilos sa aming kalagitnaan. Kumilos kayo, Panginoon, sa aming buhay. Maunawaan namin ang higit pang iyong mga katuruan. At hindi na namin kailangan madagdagan ng alam, ang kailangan lang gawin ang dapat. Gawin ang alam na, sundin ang tama. At nang sa gayon, Panginoon, lumapit kami dito sa destiny of your people. To be like you. Patuloy na bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas na nagmumula sa inyo lamang. Pagbuksan mo, Panginoon, ang bintana ng kalangitan at padaluyan mo ng maraming pagpapalang espiritual. Ilapit mo ang iyong loob lalo na at Panginoon at palapitin mo kami sa iyo. At ang mga hadlang na ibinibigay ng kaaway, aming winawasak sa pangalan ng Panginoong Jesus. Mga hadlang na personal, hadlang na mga pansariling mga kagustuhan, hadlang ng kasalanan at mga pagkakagulo-gulo at mga di pagkakasundo-sundo, we reject, we rebuke in the name of Jesus. And we pray, Father, that your perfect will may be done. Na kung dumating ang panahon na humarap kami sa iyo sa pagtawag mo sa amin, makikita mo, Panginoon, na naganap ang dapat maganap. Kami ay lumapit sa wangis ng iyong anak na si Jesus. Mangusap kayo sa bawat isa. At kayo, Panginoon, ang pangalan na aming itinataas. At kayo naman ang nais naming mabigyan ng kaluguran. Ang lahat ng ito, Panginoon, dinadalangin namin ng may pasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.